Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na salaysay at karanasan ng ilang tao sa isang liblib na lugar. Bagamat may mga bahagi itong halong paniniwala at kababalaghan, ito ay isinulat upang magbigay babala, aliw, at kaalaman tungkol sa mga kwentong aswang na bahagi ng ating kulturang Pilipino. Ang mga pangalan, lugar, at pangyayari ay maaaring binago upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Huwag pakinggan kung ikaw ay madaling matakot o mahina ang loob. Sa pinakadulo ng isang probinsya sa Visayas, may isang lugar na halos hindi na madalas marating ng mga tao, ang Sitio Inawayan. Isang lugar na binabalot ng katahimikan, luntiang kagubatan, at amoy ng sariwang hangin. Kakaunti lang ang nakatira rito, mga pamilyang may simpleng pamumuhay, malayo sa syudad, at bihira ang bisita. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid, magkakalayo at may kanya-kanyang taniman. Wala roong signal, wala ring kuryente. Ang ilaw nila sa gabi ay lampara at kandila. Ang tubig ay galing sa batis. Tahimik ang buong sitio, isang katahimikang minsan ay nakakabingi kapag 10 oras ng gabi. Ang mga tao rito ay magkakakilala. Halos magkakamag-anak na at may malalim na tiwala sa isa't isa. Kung may bagong dumadating sa sitio, tiyak na pag-uusapan agad. Kaya naman isang araw ng Miyerkules, nagkagulo ang usapan sa maliit na talipapa ng ipamalita ng isang ale, may bagong lipat sa lumang bahay ni Mang Tomas. Ang tinutukoy niyang bahay ay matagal nang abandonado. Namatay si Mang Tomas 5 taon na ang nakakaraan, at simula noon, wala nang naglakas loob na tirhan iyon. Madilim, luma, at may mga usap-usapang may nagpaparamdam daw doon kapag gabi. Kaya laking gulat ng mga taga-Sitio Inawayan nang makita nilang may isang malaking truck na pumasok sa kakahuyan, may kasamang isang matangkad na lalaki, isang babaeng maputla, at 2 bata na halos hindi lumalabas ng sasakyan. Ang tsismis ay kumalat gaya ng apoy. Sino sila? Saan sila galing? Bakit sa lahat ng lugar, dito pa sila lumipat? Ayon sa tsismosa sa kanto, galing daw sa kabilang probinsya ang pamilya. Tahimik daw ang mga ito at tila may kinatatagutan. Ngunit walang nakakaalam ng buong detalye. Ang nakakapagtaka, gabi sila dumating. Walang nagsabi, walang nagpaalam, basta na lang dumiretso sa lumang bahay ni Mang Tomas. Kinabukasan, sarado pa rin ang mga bintana at pinto. Walang sinuman ang lumalabas. Napansin rin ng mga residente na hindi man lang sila nagpunta sa palengke upang bumili ng pagkain, tubig o gas. Parang may baon na silang lahat. Ilang gabi ang lumipas at hindi pa rin nila nakikita ng malinaw ang mukha ng mga bagong lipat. Ngunit may isang gabi, isang batang lalaki ang tumakbo pauwi sa takot. Siya raw ay dadaan sana sa gilid ng bahay para shortcut papuntang ilog, nang biglang may aninong dumungaw sa bintana, mata raw na mapupula, parang hindi tao. Ang mga matatanda sa sitio ay nagsimulang kabahan. Isa si Lola Ising na nagtaas ng kilay at nagsabi, kung sino man yang mga yan, hindi galing sa Diyos. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin na ng mga tao na kakaiba ang aura ng lugar sa tuwing dadaan sila sa bahay ng bagong lipat. Mabigat ang hangin, tahimik ang paligid, at may kung anong pakiramdam na parang laging may nakatingin sa kanila. May mga asong bigla na lang tumatahol sa harap ng bahay, pero hindi lumalapit. May mga manok na natatagpo ang patay kinaumagahan, puro sugat sa leg, walang dugo, parang sinipsip. Isang gabi, may batang babae na kinumbulsyon sa gitna ng tulog. Hindi alam ng mga magulang ang dahilan. Dinala ito sa albularyo sa kabilang baryo, at ang sabi ng albularyo, may masamang espiritu na gumagala sa paligid ninyo. Simula noon, naging alerto ang mga taga-Sitio Inawayan. Muli silang bumalik sa pananalig, nagdadasal gabi-gabi, nagsabit ng bawang sa bintana, at nagsimulang umiwas sa paglabas sa gabi. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, isang tanong ang hindi nila matakasan, sino nga ba talaga ang pamilyang iyon na lumipat sa lumang bahay ni Mang Tomas? At mas mahalaga, ano ba talaga ang pakay nila sa Sitio Inawayan? Makalipas ang ilang araw mula nang dumating ang bagong lipat, unti-unting naging laman ng bawat kwentuhan sa Sitio Inawayan ang kakaibang kilos ng pamilyang iyon. Sa kabila ng mga tsismis at pag-uusisa ng mga kapitbahay, nanatiling tahimik at hindi nakikisalamuha ang mga ito. Hindi pa rin sila lumalabas sa umaga at tila gabi lang sila aktibong kumikilos. Ang mga unang nakakita sa kanila ng mas malinaw ay sina Mang Emon at Aling Tersing, mag-asawang naglalako ng gulay mula sa bundok. Isang gabi, habang pauwi sila galing sa bayan at nadaan sa tapat ng lumang bahay, napansin nilang may liwanag mula sa loob,
ngunit hindi ilaw ng lampara o kandila. Parang kakaibang asul na ningning, at may aninong dumaan sa bintana, mahaba ang lieg, payat ang katawan, at parang hindi normal ang hugis ng mukha. Emon, nakita mo yon? Bulong ni Tersing habang hawak ang kanyang asawa. Hindi yon normal. Hindi tao ang itsura nun, sagot ni Emon, baka sa mukha ang takot. Mula noon, nanatiling misteryo ang pamilyang iyon. May mga balita rin na ang lalaki, na tinatawag ng ilan sa mga bata bilang Tatay Nardo, ay minsang nakita sa tabi ng sapa habang may dalang malaking sako. Ayon sa isang binatilyong saksi, nilubog daw ni Tatay Nardo ang sako sa tubig at parang may pumipiglas mula sa loob nito. Hindi nagtagal, pati ang mga bata sa sitio ay nagsimulang matakot. May isa pang insidente kung saan isang batang lalaki ang biglang nanghina matapos maglaro malapit sa bakuran ng bagong lipat. Umiiyak siyang dinala ng kanyang ina sa health center, at sabi ng nurse, wala siyang anumang sakit. Ngunit tila may nawalang enerhiya sa bata, nakangangalang, tulala, at ayaw magsalita. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa ring matibay na ebidensya. Ang mga tao ay nag-aalinlangan kung totoo ba o guni-guni lamang ang lahat ng kanilang napapansin. Ngunit may isang bagay silang tiyak, ang pamilyang iyon ay hindi pangkaraniwan. Isang gabi, nagpatawag ng pulong si Kapitan Pedro, ang pinuno ng sitio. Ginawa nila ito sa bakuran ng barangay hall na gawa sa kahoy at nipa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at kislap ng gasera, nagtipon ang mga residente. Mga kababayan, panimula ni Kapitan Pedro, ako mismo ay nakakaramdam ng hindi maipaliwanag. Hindi natin sila inaakusahan, pero nararapat lang na magbantay tayo. Huwag na kayong magpalaboy sa gabi, at sabihan ang mga bata na huwag lalapit sa bakuran ng bagong lipat. Sang-ayon ang lahat. Hindi man nila masabi ng diretsyo, dama nilang may nagbabadyang panganib. Nagsimula na rin ang ilan sa mga matatanda na maglagay ng anting-anting sa paligid ng kanilang bahay. Ang ilan na may nagsabit ng krus na gawa sa kawayan, sinabuyan ng banal na tubig ang paligid, at ang iba'y nagsuot ng mutya sa liig ng kanilang mga anak. Isang linggo pa ang lumipas, at may panibagong pangyayari na lalong nagpatibay sa hinala ng mga tao. Sa kalagitnaan ng gabi, isang sigaw ang umalingaw mula sa bahay ni Aling Manda, isang biyuda na nakatira mag-isa. Agad na nagtulong-tulong ang mga kapitbahay. Nang buksan nila ang pinto, nakita nila si Aling Manda na nanginginig, hawak ang kanyang alagang pusa na patay, nakanganga at walang dugo ang katawan. May dumaan sa bubong parang malaki, may pakpak pagkatapos, biglang may bumulusok sa alaga kong si Puti, iyak ni Aling Manda habang nanginginig. May nakita ring bakas ng malalaking kuko sa labas ng kanyang bintana, parang hindi galing sa tao o hayop na karaniwan sa lugar. Ang buong sitio ay nabalot sa takot. Wala mang pruweba, ang mga pangyayari ay nagtuturo sa iisang direksyon, may halimaw sa kanilang gitna, at ito'y nagkukubli sa anyo ng isang pamilyang bagong lipat. Muli silang nagtanong, bakit sa liblib sila lumipat? Ano ang pakay nila? At higit sa lahat hanggang kailan sila mananatili sa sitio Inawayan? Habang tumitindi ang tensyon, isang lumang kasabihan ang muling nabanggit ng mga matatanda. Kapag may bagong mukha sa baryo, huwag agad magtiwala, lalo na kung hindi mo nakikitang lumalakad sa liwanag ng araw. At tila unti-unti, totoo ito sa kaso ng bagong lipat na pamilya. Matapos ang sunod-sunod na kababalaghan sa sitio Inawayan, nagsimula ng magsagawa ng mga hakbang ang mga residente upang protektahan ang kanilang pamilya at kabuhayan. Ngunit kahit anong gawin nila, tila hindi ito sapat upang mapigil ang mga kakaibang pangyayaring unti-unting lumalaganap tuwing sumasapit ang dilim. Ang gabi, na dati panahon ng pahinga, ay naging simbolo ng takot. Nagsimula ito sa mga alagang hayop. Isang gabi, si Mang Cardo ay nagising sa tunog ng malalakas na kaluskos sa kanyang bakuran. Dinampot niya ang kanyang lampara at itak sa katahimik na bumaba mula sa kanyang kubo. Sa liwanag ng buwan, nasulyapan niya ang kanyang mga manok, nakakalat, duguan, at may nakabukas na mga tiyan na parang sinira ng matatalas na kuko. Pero ang higit na nagpayanig sa kanyang kaluluwa ay ang isang aninong gumapang pataas sa kanyang bubong, mabilis, madulas, at mahaba ang mga daliri. Mabilis itong nawala sa dilim, ngunit sapat na ang nakita ni Mang Cardo upang makumbinsing may nilalang na nagmamasid sa kanila. Kinabukasan, hindi na siya nagsalita. Nanahimik na lamang at nagsabit ng bawang sa apat na sulok ng kanyang bahay. Hindi lang si Mang Cardo ang nakaranas ng ganito. Maging ang mga kabataan sa sitio ay nagsimulang makakita ng aninong dumaraan sa kanilang mga bintana sa gabi. May ilan na nagising na may sugat sa braso o leg,
at hindi nila maipaliwanag kung paano ito nakuha. Isang bata pa nga ang nagsabi, na naginip po ako na may humihigop sa akin, tapos paggising ko, ang bigat po ng katawan ko. Pinagpupuyatan ng mga magulang ang pagbabantay sa kanilang anak. Halos hindi na natutulog ang ilan. Gumamit sila ng mga lumang panalangin, ritual, at orasyon upang mapanatiling ligtas ang kanilang pamilya. Ngunit tila mas lumalakas ang puwersa ng dilim habang sila'y mas lumalaban. May isang insidente na kumalat ang balita sa buong sitio, ang pagkawala ng isang batang dalagita, si Lenny. Huli siyang nakita habang nag-igib ng tubig sa balon bandang alas 7 ng gabi. Ayon sa kanyang kapatid, napansin niyang may umiikot na itim na ibong malaki sa paligid habang si Lenny ay nasa labas. Makalipas ang ilang minuto, nawala na ito. Walang bakas ng laban. Walang kaluskos. Tanging ang lalim ng gabi at ang katahimikan ang nagsabing may nangyaring masama. Naghalughog ang buong barangay at may ilan pang tumulong mula sa karatig na sitio. Ngunit ni anino ni Lenny ay hindi nila nakita. Sa halip, sa tabi ng balon, may nakita silang patak ng dugo at hibla ng buhok. Ang mga tao ay tuluyan ng naniwala may aswang sa gitna nila. At hindi lang isa, pamilya sila. Dahil sa takot, ang dating bukas na kapaligiran ay naging kulob. Halos walang lumalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Ang mga bintana ay sinarhan ng tabla, ang mga pinto'y pinalakas ng barandilya, at ang mga lampara ay binabantayan ng dasal. Maging ang tunog ng kuliglig at huni ng palaka ay tila naging mas madilim at misteryoso. Naglabas din ng matitinding panaginip ang iba sa mga residente. Isa si Aling Perla, isang masigasig na tindera, na nagsabing panaginip daw niya ang buong pamilya ng bagong lipat na kinakain buhay ang isang batang lalaki habang sila'y nakaupo sa paligid ng apoy. Habang kumakain, nakangiti raw ang mga ito, parang normal lamang, at ang mga mata'y kulay pula, parang apoy. Parang totoo ang panaginip ko, ani ni Aling Perla, nanginginig. Naramdaman ko pa yung init ng apoy sa balat ko. Dahil sa mga kwento't pangyayari, naisipan ni Kapitan Pedro na humingi ng tulong sa isang matandang albularyo na kilala sa kalapitbayan, si Kalukas. Isa siyang ermitanyo na bihasa sa espiritual na pakikipaglaban, kilala sa pag-aalis ng mga masamang nilalang sa isang lugar. Pumayag si Kalukas na bumisita, ngunit may paunang babala, kung totoo ang hinala ninyo, hindi basta-basta ang nilalang na nakatira sa lumang bahay. Lahi sila. At kapag lahi hindi madali ang pagpapaalis. Sa gabing dumating si Kalukas, tila mas lalong lumamig ang hangin sa sitio. May mga asong tumahol ng sabay-sabay. Ang mga ilaw ng mga lampara ay nagpaikot-ikot, at sa kalayuan, may narinig silang ungol, hindi hayop, hindi tao. Isa itong panaghoy na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Doon nagsimula ang paglalakbay ni Kalukas upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng bagong lipat. Dala niya ang kanyang sako ng mga halamang gamot, insenso, at orasyon. Sa kanyang unang gabi sa sitio Inawayan, sinabi niya, hindi pa ito ang wakas, nagsisimula pa lang tayo. Ang pagdating ni Kalukas sa sitio Inawayan ay tila isang sinag ng pag-asa sa gitna ng tumitinding takot na bumabalot sa buong lugar. Siya ay isang matandang albularyo na ang edad ay tinatantyang nasa humigit kumulang 80, ngunit sa kabila ng kanyang puting buhok at kulubot na balat, ang kanyang tindig at mga mata ay nananatiling matalas at buo ang paninindigan. Hindi simpleng albularyo si Kalukas. Ayon sa mga balita mula sa mga karatig baryo, siya'y isa sa mga huling tagapagmana ng sinaunang kaalaman ukol sa pangontra sa mga nilalang ng dilim, mga aswang, manananggal, tiyanak, at iba pa. Marami na raw siyang nilinis na baryo na pinaniniwala ang ginambala ng masasamang espiritu. Ngunit anya, ang mga nararanasan sa sitio Inawayan ay ibang-iba. Unang gabi ng pagtuklas kaagad na nagsagawa ng pagsiyasat si Kalukas. Kasama ang ilang matatapang na residente, nagtungo sila sa paligid ng bahay ng bagong lipat sa gabi. Sa halip na magdala ng armas, bitbit ni Kalukas ang kanyang itim na sako na may lamang mga mutya, langis na itinimpla mula sa mga sagradong halaman, at sinaunang aklat na may mga orasyon. Habang nakapalibot sa harap ng bahay, inilagay ni Kalukas ang kanyang palad sa lupa at bumulong. Ilang saglit lang bumigat ang hangin. Umiikot ang alikabok. At sa gitna ng katahimikan, lumabas ang kanyang paunang babala, hindi sila basta-basta. May matandang aswang sa kanila, posibleng ang pinuno ng lahi. Kinabukasan, tinipon ni Kalukas ang mga residente sa kapilya ng sitio. Doon ay tahimik siyang naglatag ng puting tela sa gitna ng altar. Ipinatong niya rito ang mga mutya, isang maliit na bote ng itim na langis,
at isang maliit na patpat na may nakasulat sa sinaunang baybayin. Humarap siya sa lahat at nagsalita, "Ang lugar ninyo ay ginagambala ng mga nilalang na hindi tao. Sila'y nagtatago sa anyong pangkaraniwan, ngunit sa gabi ay isinusumpa ang laman ng kanilang kaluluwa. Kailangan natin ng ritual ng paglilinis, ngunit hindi ito madali. Ang ganitong klase ng nilalang ay matalino, marunong magtago, at nagbabalak kayo bilang ordinaryong pamilya. Ngunit ang totoo, sila'y gutom." Tahimik ang buong kapilya. Wala ni isang umimik. Maging si Kapitan Pedro ay tila nanginig sa sinabi ni Lucas. At kung hindi tayo kikilos, isa-isa tayong mawawala. Mga palatandaan ng aswang. Itinuro rin ni Lucas ang mga palatandaan na dapat bantayan ng mga tao upang matukoy ang aswang sa kanilang paligid, hindi nakikitang lumalabas sa araw. Madalas gumala sa gabi at bigla na lang sumusulpot. Mapupulang mata o malamig na titig na tila tumatagos sa kaluluwa. Kakaibang amoy sa katawan, amoy panis o bulok na karne. Hindi natatakot sa apoy pero iniiwasan ang asin at bawang. Ipinag-utos niya sa mga tao na maglagay ng asin sa harap ng bahay, magsabit ng bawang sa bintana, at magsuot ng mutyang itim o pulang sinulid sa pulsuhan bilang proteksyon. Ngunit anya, hindi ito permanente, panandalian lamang ang bisa. Ang gabi ng pagsubok sa ikatlong gabi ng pananatili ni Lucas, muli siyang nagtungo malapit sa bahay ng bagong lipat. Sa pagkakataong ito, mag-isa na lamang siya. Ayaw na ng ibang residente na lumapit. Mas nanaisin pa nilang magdasal sa bahay kaysa sumama sa harap ng panganib. Naglagay si Lucas ng bilog na asin sa lupa. Sa gitna nito, sinindihan niya ang 3 insenso, inilagay sa paligid, at nagsimulang bumigkas ng orasyon. Ang hangin ay muling bumigat. Ang mga punong kahoy ay tila gumagalaw kahit walang malakas na ihip ng hangin. May naramdaman siyang pagyanig sa lupa. At sa di kalayuan, may narinig siyang ungol na tila galing sa hayop o sa nilalang na pilit ikinukubli ang tunay na anyo nito. Biglang humagibis ang isang anino sa itaas ng bubong ng lumang bahay. Hindi malinaw kung ano yon, ngunit alam ni Lucas, gising na sila at alam nilang may nakakaalam na sa kanila. Pagbalik niya sa kapilya, bumigkas siya ng babala, "Hindi na natin sila basta maiiwasan. Alam na nila ang presensya ko. Maghanda kayo. Sa loob ng 7 gabi mula ngayon, lalaban sila." Paghahanda ng mga tao mula noon, halos lahat ng bahay ay tila naging kampo ng paghahanda. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas, ang mga ilaw ay siniguradong may bantay, at maging ang mga matatanda ay muling inalala ang mga lumang dasal ng kanilang mga ninuno. Si Lucas ay nagturo ng simpleng orasyon sa bawat pamilya, "Diyos na makapangyarihan, itaboy mo po ang kadiliman. Sa ngalan ng liwanag, kami iyong iligtas." Ngunit sa kabila ng paghahandang ito, may ilan pa ring hindi kumbinsido. May ilan na natatakot na baka mas lalong mapahamak ang sityo kung sila'y lalaban. Ngunit isang gabi, may bagong biktima na naman, isang inang buntis na natagpuang walang malay sa harap ng kanyang bahay, duguan ang palad, at may 3 malalalim na galos sa tiyan. At sa bakuran ng bahay ng bagong lipat, nakita ang isang pares ng yapak, mahaba, nakausli ang daliri, at tila hindi tawang hugis. Sa mga sandaling ito, malinaw na sa lahat, ang labanan ay hindi na maiiwasan. Ang gabi ng ika-5 araw mula nang dumating si Lucas ay naging pinakamadilim at pinakakakilakilabot sa kasaysayan ng Sitio Inawayan. Hindi dahil sa kawalan ng buwan, kundi dahil sa isang gabi ng matinding lagim na pilit nilang nilalabanan mula sa simula. Nagsimula ito sa isang tila ordinaryong gabi, matahimik, malamig, at ang tanging ingay ay mula sa huni ng kuliglig. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, naroroon ang kaba, ang mabigat na pakiramdam ng panganib na pilit nilang itinatanggi. Ang mga tao ay nagsarado ng bahay ng mas maaga, sinindihan ang mga lampara, sinabit ang bawang, at nagdasal ng mas taimtim kaysa dati. Si Lucas ay nanatili sa loob ng kapilya, palaging nakababad sa orasyon at dasal. Sa tabi niya ay nakalatag ang mga gamit, mga insenso, krus ng kawayan, langis ng niyog na may dahon ng basil, at mutya. Sinabi niya sa mga tao na sa gabing ito, magbabantay tayo, pero hindi sa labas kundi sa loob. Dahil ang kalaban ay marunong magbalakayo. Ang simula ng pananalakay bandang hating gabi, biglang tumahol ang halos lahat ng aso sa buong sitio. Sabay-sabay, palakas ng palakas. 1, 2, 10, sabay-sabay silang tila nagsasabing may dumarating. Ang mga bata ay nagising sa ingay at takot. Ang mga matatanda ay nagsilipat ng pwesto, kumakapit sa itak, buntot ng pagi, at rosaryo. Biglang namatay ang ilang lampara.
Ang apoy ng mga kandila ay gumalaw at ang hangin ay tila umikot sa loob ng bahay. Isang matinis na huni ang pumunit sa kalangitan, parang palahaw ng isang ibong malaki, ngunit may halong ungol ng taong galit at gutom. Doon nagsimula ang sigawan. Sa bahay ni Mang Obet, may isang aninong bumagsak mula sa bubong. Ang asawa niyang si Aling Myra ay nakita itong gumagapang sa dingding na parang butiki, ngunit mas mabilis at mas malaki. May mahaba itong kuko, kulay abo ang balat, at ang mata ay kasing pula ng dugo. Aswaaang, sigaw ni Aling Myra habang kinakaladkad si Mang Obet palayo mula sa bukas na bintana. Nagsimula ang kaguluhan. Halos 5 bahay ang pinuntahan ng mga nilalang. Mabilis. Halos hindi mo makita. Parang hangin pero may halimaw sa loob. May isa pang pamilya ang nakitaan ng aninong tumatalon mula bubong papunta sa isa pang bahay, tila naglalaro ng habulan pero ang habol ay laman ng tao. Ang laban ng mga residente sa gitna ng kaguluhan, si Kalukas ay hindi natinag. Lumabas siya ng kapilya bitbit ang krus na kawayan, sinindihan ang itim na insenso, at binigkas ang mga sinaunang dasal, sa ngalan ng liwanag, lumayo ang dilim. Sa bisa ng dugo ng lahi, sa ngalan ng Diyos, isara ang daan ng aswang. Isang malakas na pag-uga ang yumanig sa lupa. Ang paligid ng kapilya ay parang binangga ng malakas na hangin. Ngunit sa loob ng bilog na asin sa paligid ng kapilya, walang makapasok. Ang mga taong lumikas roon ay ligtas, ngunit ang mga naiwan sa kani-kanilang tahanan ay patuloy na nilalabanan ang mga nilalang. Si Kapitan Pedro, bagamat matanda na, ay lumaban gamit ang itak. Tinaga niya ang aninong pumasok sa kanilang kusina, tumama ito sa balikat ng nilalang, at sa gulat niya, hindi dugo ang lumabas, kundi itim na usok. Hindi tao to. Hindi to hayop, sigaw niya habang binuhusan ito ng langis na may pinaghalong dinikdik na bawang. Pumalag ang nilalang, nagliyab ng bahagya at biglang lumipad pataas. Iniwan nito ang isang bakas ng kamay na tila sinunog sa kisam. Ang nawalang bata sa kabila ng lahat ng depensa, may isang pamilyang hindi pinalad. Si Aling Jelly, isang ina na may 3 anak, ay hindi nakapaghanda ng mutya o asin. Isa sa kanyang anak, si Ramil, 0 taong gulang, ay nawawala na lamang sa kama. Wala siyang narinig, wala siyang nasaksihan, pero pagkagising niya, may bakas ng kamay sa sahig na puno ng putik, at ang bintana ay nakabukas. Tumakbo siya sa kapilya bitbit ang kanyang 2 anak, umiiyak, at sumisigaw, dinala nila si Ramil. Dinala nila ang anak ko. Ang katahimikan ay mas lalong bumigat. Lahat ay alam ang ibig sabihin noon, isa na namang kaluluwa ang kinuha ng mga aswang. Pag-atake sa kapilya biglang tumili ang mga babae sa loob ng kapilya. Sa itaas ng bubong, narinig ang paggapang ng matutulis na kuko. Ang anino ng isang malaking nilalang ay tumambad sa bubong ng kapilya, may pakpak, matulis ang ngipin, at ang mga mata ay nagniningas na parang baga. Si Kalukas ay mabilis na humarap at sumigaw, Diyos na makapangyarihan, itaboy mo ang anak ng kadiliman. Sa bisa ng pangalan mo, sa apoy ng liwanag, pawiin mo ang dilim. Sa isang iglap, ang krus ng kawayan ay lumiwanag. Tumama ito sa nilalang na nasa bubong, at nagsimulang manginig ang katawan nito. Nagliyab ito sa sarili niyang balat at bumagsak sa lupa, nangingisay at naglalabas ng usok mula sa balat. Ang mga tao ay nagsigawan, ngunit isa lang ang sigurado, ang laban ay nagsimula na. Sa pagtatapos ng gabi, may 3 bahay na nasira, 2 bata ang nawawala, at isang nilalang ang iniwan sa likod, kalahating tao, kalahating hayop, at bago ito matunaw sa araw, nagwika, pagkatapos ng gabi ng lagim. Buong sitio Inawayan ay tila isang lugar na bagong gising mula sa isang masamang panaginip. Ang mga tao'y balisa, halos walang tulog, at ang ilan ay umiiyak pa rin dahil sa mga nawawalang kaanak. Ang bakas ng kaguluhan ay kapansin-pansin, mga bubong na may butas, bakod na wasak, mga gamit na nagkalat, at mga pintuang nabuksan ng pilit. Ngunit sa gitna ng takot at kaguluhan, ang matinding tanong ay nanatili, sino nga ba talaga ang bagong lipat na pamilya? Ang nahuling nilalang ang nilalang na nasugatan at naiwan matapos ang pag-atake ay hindi pa tuluyang namatay. Bagamat ang katawan nito ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng liwanag ng araw, nagawa pa nitong magsalita bago tuluyang mawalan ng hininga. Habang siya'y pinapaligiran ni Kalukas, Kapitan Pedro, at ng mga matatapang na residente, bumulong ito ng mga salitang nagpatayo ng balahibo ng lahat, hindi lang kami ang nandito. Lahi kami. Dugo ng mga ninuno ninyo ang pinaghahanap namin. Ang lupaing ito, amin noon, at babawiin namin ngayon. Sabay nito'y pumikit ito at naglaho ang anyo.
Naiwan ang isang tuyo at itim na balat na parang sinunog na dahon. Kinilabutan ang lahat. Sa unang pagkakataon, malinaw ang katotohanan, ang mga bagong lipat ay hindi karaniwang aswang. Sila ay kabilang sa isang sinaunang lahi na noon pa'y bahagi na ng lugar, mga nilalang na itinaboy at naitago ng panahon. Ang kwento ng nakaraan kinabukasan, si Kalukas ay nagtipon ng mga matatanda sa kapilya upang ikwento ang matagal ng lihim na itinago ng ilang henerasyon. Ayon sa kanyang lolo na isa ring albularyo, may isang liblib na tribu sa kabundukan ng rehiyon ang naninirahan bago pa man dumating ang mga Kastila. Hindi sila ordinaryong tao. May kakayahan silang magpalit anyo, lumipad, at mabuhay ng matagal. Ngunit hindi sila tinanggap ng ibang tao. Tinaboy sila, sinunog ang kanilang mga tahanan, at pinatay ang karamihan sa kanila. Ngunit may ilan na nakaligtas. Nagkubli sila. Naghintay ng tamang panahon upang makabalik. At ang Sitio Inawayan, ayon kay Kalukas, ay dating bahagi ng kanilang teritoryo. Ang pamilyang lumipat ay isa sa mga natirang lahi ng sinaunang aswang, na ngayon ay bumabalik upang bawiin ang lupaing pinaniniwalaan nilang kanila. Ang lihim ng matandang residente, ngunit hindi pa doon natatapos ang pagkabunyag. Habang ipinapaliwanag ni Kalukas ang nakaraan, biglang tumayo ang isang matandang babae sa dulo ng kapilya, si Lola Ising. Siya ang pinakamatanda sa buong sitio, at kilala bilang mapagmasid at tahimik lang. Ngunit sa araw na yon, nagsalita siya sa harap ng lahat, ang sabi niyo'y lahi sila, totoo yan. Pero ang hindi niyo alam, ako mismo ay may dugo rin nila. Nagkagulo ang mga tao. Nabigla sila. Ang matandang si Lola Ising, na inaakala nilang banal, malapit sa Diyos, at laging nagsisimba, ay isa palang may kaugnayan sa mga nilalang na sumalakay sa kanila. Hindi ako kagaya nila, paliwanag niya, iniwan ko ang lahi ko ng bata pa ako. Dinala ako rito ng isang matandang albularyo, at dito ako lumaki sa piling ng mga tao. Pinili kong mamuhay bilang tao. Pero alam kong darating ang panahon na babalik sila. Si Lola Ising ay nagpakita ng isang lumang anting-anting, isang mutyang kulay berde na binubuo ng dalawang bahagi, liwanag at dilim. Ito raw ay ipinasa sa kanya ng kanyang ina, na isang tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Hindi lahat ng aswang ay masama, dagdag pa niya, ngunit ang mga dumating sila ang itinuturing na itim na henerasyon, mga nagrebelde sa batas ng balanse. Sila ay uhaw sa dugo. At kung hindi sila mapipigil, lulunurin nila ang sitio sa lagim. Ang tunay na layunin ng pamilya mula sa impormasyong nakuha ni Kalukas at Lola Ising, unti-unti nang nabuo ang larawan ng tunay na layunin ng bagong lipat na pamilya. Hindi lamang sila lumipat upang magtago, lumipat sila upang bawiin ang lugar at gawin itong pugad ng kanilang lahi. Naghahanap sila ng ugat ng lakas, isang lihim na bato o mutya na ibinaon sa ilalim ng lumang bahay ni Mang Tomas. Ang bahay pala ay itinayo sa mismong ibabaw ng isang dating altar ng sinaunang lahi. At ayon sa alamat, ang sinumang may hawak ng batong iyon ay magkakaroon ng kapangyarihang magparami ng sarili at magtatag ng bagong lahi ng nilalang sa gitna ng mundo ng mga tao. Ang dumarating na huling gabi ayon kay Kalukas, may nalalabing 3 gabi bago tuluyang maging ganap ang ritual ng mga aswang. Sa ikatlong gabi, kung magtagumpay sila, hindi na sila matutunton o mapipigil kahit ng sinumang albularyo o anting-anting. Sila ay magiging bahagi na ng lupa, ng hangin, at ng mismong katahimikan ng Sitio Inawayan. Kaya't napagdesisyonan ng buong barangay, kailangang harapin ang panganib at tapusin ito bago pa man magsimula ang panibagong panahon ng kadiliman. Ito na ang huling pagkakataon nating lumaban, wika ni Kalukas. Kung tayo'y susuko, ang sitio ay magiging pugad ng lahi ng aswang, at wala nang ligtas, kahit ang mga bayan sa paligid. Matapos mabunyag ang tunay na pagkatao ng bagong lipat na pamilya, at ang lihim ni Lola Ising, ang buong Sitio Inawayan ay hindi na lamang basta natatakot, sila ay nagising. Alam na nila ngayon na ang kanilang kalaban ay hindi pangkaraniwang halimaw, kundi mga nilalang na may sinaunang pinagmulan, layunin, at koneksyon sa mismong lupaing tinatapakan nila. Hindi na sapat ang dasal. Hindi na sapat ang bawang at asin. Kailangan nila ng pagkakaisa, tapang, at tunay na paglaban. Ang plano ni Kalukas sa pangunguna ni Kalukas, agad silang nagplano ng panghuling harang laban sa mga aswang. Ipinatawag niya ang mga kalalakihan, kababaihan, at maging ang mga matatandang may alam sa sinaunang kaalaman. Ang huling gabi ay darating sa ikatlong takip silim. Sa gabing yon, lalabas sila ng buong anyo.
Kung doon natin sila mapipigil, matitigil ang ritual, at mawawala ang lakas ng kanilang lahi. Gamit ang mga lumang kasulatan at orasyon, sinimulan ni Lucas ang paghahanda para sa isang ritual ng pagpapaalis na dapat isagawa sa gitna ng altar sa lumang bahay ni Mang Tomas, ang pinaniniwalaang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan. Pero bago ito maisagawa, kailangan muna nilang pasukin ang bahay, ilabas ang batong pinangangalagaan ng pamilya ng aswang, at ilantad sila sa liwanag ng araw sa pamamagitan ng isang sagradong apoy. Ang papel ni Lola Ising nagpresenta si Lola Ising na siya ang hahawak sa mutya ng balance, ang mutyang iniwan ng kanyang ina. Ito raw ay may kakayahang buksan ang espiritual na pinto patungo sa ilalim ng bahay, kung saan nakabaon ang ugat ng kapangyarihan ng lahi ng mga aswang. Sa akin nagsimula ang lahat at sa akin na rin ito dapat matapos, wika niya. Bagamat may pangamba sa kanya ang ilang residente, naniwala pa rin sila. Dahil sa kabila ng kanyang pinagmulan, ang puso ni Lola Ising ay para sa sityo. Ang sandata ng mga tao, hindi armas ng sundalo o baril ang naging sandata ng mga taga-sityo inawayan. Sa halip, nagbalik sila sa mga lumang paniniwala at kaalamang pang-espiritual, asin, inilatag sa bawat pintuan at bintana. Bawang, isinabit sa leeg ng mga bata at sa paligid ng kapilya. Langis ng niyog na may halong dahon ng basil at luya, ipinahid sa balat bilang pananggalang. Krismong krus na gawa sa kahoy ng saging at itim na sinulid, dala ng mga matatanda. Maging ang mga kabataan ay tinuruan ng orasyon, hindi upang lumaban, kundi upang ipanalangin ang lakas ng buong sityo. Pagpapalakas ng kapaligiran gamit ang kaalaman ni Lucas, nagsagawa sila ng pagsasara ng espiritual na lagusan. Inikot nila ang buong sityo at naglagay ng mga simbolo sa 4 na direksyon, hilaga, timog, silangan, at kanluran. Sa bawat kanto, nagtayo sila ng sagradong apoy, mga haliging may sindi at dasal, upang hindi makalabas o makapasok ang mga nilalang ng dilim sa oras ng laban. Ang paglalantad ng lihim ng bahay isang araw bago ang itinakdang gabi, pinasok ni Lucas, Kapitan Pedro, at ilang piling residente ang bahay ng mga aswang. Wala na ang pamilya roon, tila naglaho na parang bula. Ngunit sa ilalim ng lumang papag, natuklasan nila ang isang bilog na bato na nakalibing sa gitna ng mga ugat ng puno. Ipinakita ito ni Lucas kay Lola Ising, at agad itong kinilala, yan ang bato ng ugat. Kapag tuluyang inialay sa gabi ng ritual, magbubukas ito ng daan para sa buong lahi nila na makapasok sa mundo ng tao. Dali-dali nila itong ibinalot sa tela na pinatakan ng banal na langis. Pinagdesisyonan nilang dalhin ito sa kapilya, sa gitna ng sagradong bilog na ginawa ni Lucas, upang doon isagawa ang pagsasara ng kapangyarihan nito. Paghahanda ng ritual habang papalapit ang gabi, bawat oras ay parang taon. Ang mga bata ay inilagay sa pinakagitna ng kapilya, ang mga kababaihan ay nagtulungan sa pagbuo ng mga altar ng liwanag, at ang mga kalalakihan ay nagbantay sa paligid ng sityo. Si Lucas ay hindi umimik buong araw. Nakapikit siya, tila kinakausap ang mga espiritual na tagapangalaga. Si Lola Ising na may naglagay ng mutya sa dibdib at bumulong ng panalangin habang nakatingin sa lumang bahay na tila humihinga sa dilim. Hindi sila susuko ng walang laban. Sa huling gabi, babalik sila, buong anyo, buong lakas, at buong galit. Ang panibagong babala bago lumubog ang araw, may isang kabataang lalaki na humahangos papunta sa kapilya. Si Nanding, 15 anyos, ay nanginginig habang humihingal. May nakita akong anino. Malaki, may pakpak, nasa taas ng punong kahoy. Hindi ito tao, Lucas. At hindi na siya nagtatago. Sa gabing iyon, malinaw sa lahat, ang huling laban ay darating. Dumating ang huling gabi, ang gabi ng paghatol. Tahimik ang buong sityo inawayan, ngunit hindi ito ang katahimikang dala ng kapayapaan. Ito'y katahimikang binabalutan ng matinding kaba, parang mismong hangin ay tumigil sa paggalaw. Alam ng lahat, ito na ang gabi ng tagpo ng liwanag at kadiliman. Ang simula ng laban bandang 10:00 ng gabi, nagsimulang manginig ang lupa. Ang mga lampara sa kapilya ay sabay-sabay na umilaw ng mas maliwanag kaysa dati, tila nagbabala ng nalalapit na panganib. Sa himpapawid, lumitaw ang mga nilalang na dati nagkukubli sa dilim, lumilipad, gumagapang, at bumubulusok mula sa bubungan ng mga bahay. Ngunit ngayon, hindi na sila nagtatago. Ipinapakita nila ang tunay nilang anyo, mahahabang kuko, mapupulang mata, balingkinitang katawan, ngunit punong-puno ng lakas at galit. Pinangunahan ng ama ng bagong lipat na pamilya ang paglusob, si Nardo, na ngayon ay lumitaw sa tunay niyang anyo, kalahating tao, kalahating halimaw. Sa kanyang likod ay 2 nilalang na tila mga anak niya,
at sa kanyang tabi ay ang babaeng asawa, nakasuot ng itim na balabal, lumulutang sa hangin. Sa kanyang pagdating, sumigaw siya, "Ang lupang ito'y amin noon at babawiin naming muli. Wala nang makakapigil sa amin." Ang labanan sa kapilya. Mula sa loob ng kapilya, lumabas si Kalukas at Lola Ising, bitbit ang mutya ng balanse at ang bato ng ugat. Sa gitna ng sagradong bilog ng asin at insenso, inilagay nila ang bato at nagsimulang bumigkas ng orasyon. Sa liwanag ng apoy, sa kapangyarihan ng ninuno, ibinabalik ka sa kadiliman, bulong ni Kalukas habang nanginginig. Sumugod ang mga nilalang. Umalinggaw ang iyak ng mga bata, ang sigaw ng mga kababaihan, at ang matapang na yabag ng mga kalalakihang may dalang itak, kawayan, at sagradong apoy. Ngunit bawat tagpo ay hindi pantay, hindi tao laban sa tao, kundi tao laban sa halimaw. Pagbangon ni Lola Ising habang papalapit si Nardo sa gitna ng bilog, hinarang siya ni Lola Ising. "Nardo, ako si Isidora, anak ng lahi ninyo. Ngunit pinili kong maging tao. Hindi kami ang kalaban, ang sarili ninyong kasakiman ang tunay na sumira sa inyo." Nag-atubili si Nardo. Sa unang pagkakataon, nagliwanag ang kanyang mga mata, tila may bahid ng pagkilala at alaala. Ngunit ang babaeng kasama niya, ang kanyang asawa, ay sumigaw, "Siya'y traidor. Siya ang sanhi ng pagkalupig ng ating lahi. Patayin siya." Bumulusok ang babae papunta kay Lola Ising. Ngunit sa kanyang paglapit, itinaas ni Lola Ising ang mutya ng balanse, at isang malakas na liwanag ang lumabas mula rito. Nabigla ang babae. Napaatras siya, nagsisigaw, at nagsimulang magliyab ang kanyang katawan. "Hindi mo ako masusugpo, matanda." Ngunit ang liwanag ay unti-unting lumalakas. Ang pagsabog ng liwanag habang isinasagawa ni Kalukas ang huling bahagi ng orasyon, biglang gumalaw ang bato sa gitna ng sagradong bilog. Naglabas ito ng malakristal na liwanag, parang bituin sa gitna ng dilim. Tumigil sa galaw ang lahat ng nilalang. Lahat ng aswang ay tila naparalisa. Maging si Nardo ay napaluhod, hawak ang kanyang dibdib, habang lumalabas mula sa kanyang katawan ang maitim na usok. Si Kalukas ay humiyaw, "Ngayon, itinatakwil ko kayo sa ngalan ng liwanag. Sa apoy ng katotohanan, mawala nawa ang inyong kapangyarihan sa lupaing ito." Sa huling sandali, si Lola Ising ay humawak sa mutya ng balanse at isiniksik ito sa gitna ng bato ng ugat. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang sumiklab. Tumigil ang oras. Walang tunog. Walang galaw. Pagkatapos ng laban makalipas ang ilang segundo, nagbalik ang katahimikan, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng takot. Ito'y katahimikan ng kaligtasan. Ang mga nilalang ay nawala. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting naglaho, parang usok na inilipad ng hangin. Ang bahay ng mga bagong lipat ay gumuho sa mismong lupa. Sa ilalim nito, wala ng bato, wala ng bakas ng altar, tanging lupa at abo. Si Kalukas ay nanghina at napaupo. Si Lola Ising ay nakatayo pa rin, hawak ang kanyang mutya, ngunit ngayon, ang liwanag nito ay tahimik na. Pagbangon ng sityo sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang buhay sa sityo Inawayan. Inilibing ang mga namatay. Tinanggap ang pagkawala ng mga nawawala. At higit sa lahat, natutong magpatawad ang mga nakaligtas, hindi para kalimutan, kundi upang manatiling buo bilang komunidad. Si Lola Ising ay itinuring na bayaning tagapagtanggol. Si Kalukas ay bumalik sa kanyang ermitanyo't ipinagbilin na ipagpatuloy ng mga tao ang pag-aalaga sa lupa, na may respeto at may pag-unawa sa misteryo ng kalikasan. Sa gitna ng kapilya, inukit nila ang mga salitang, "Hindi lahat ng nilalang ay halimaw." Minsan, ang liwanag ay nagmumula rin sa isang nilimot na anino, La 54.